Virgo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And paalala lang, general reading lang to, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Okay? Pa-follow, like, subscribe na rin sa ating channel, sa ating page. Okay. Virgo, what's the energy in the next 7 days para sa mga Virgo? Sage, Virgo, meron kayong cleansing na gagawin. Oo, pwedeng cleansing sa bahay nyo, maaring nagtataboy kayo ng mga negative energies. Depende rin yan sa mga paniniwala ninyo, no? Lahat naman ng, let's say, religion, merong iba't ibang pamamaraan para mag-cleanse ng energy. So you may be using some tools to cleanse the energy, like literal. Yung iba naman, this is about grounding. So, mga paraan para mag-ground ng sarili to release that negative energies ay yung paglalakad, being with nature, ayan, paglalakad ng nakayapak. Malaking tulong yun, oo, para makapag-release ng nega energies. Maaari kasing may mga toxic sa paligid mo ngayon, Virgo, kaya makakabuti na bigyan mo ng time yung sarili mo to cleanse and release that nega energies, to purify. Ayan. Divine masculine energy is about creativity. So some of you, Virgo, you are going to tap into your creative energies, creative na talents mo, skill set mo. Pwedeng meron kang i-explore na interest, pwedeng hobby, no? Yung iyong libangan. I-explore mo yan kung pwede mo ba yung pagkakitaan or maging source ba yan ng abundance sa buhay mo. Let's see what else. Overall energy is the Ace of Pentacles. New beginnings, new opportunities pagdating sa pera, sa business, trabaho, career. Pagpupunla kasi to eh. So maaring meron kang sinisimulan ngayon, project, trabaho. Ayan. Challenge, the Three of Wands. Ang challenge mo ngayon is paano mo to palalawakin. Pwede kasing nagmamadali ka. Syempre naman kapag nagtanim tayo, hindi naman yan agad kinabukasan mamumunga. Merong prosesong kailangang pagdaanan. Ang importante is kung paano mo inaalagaan yung mga itinanim mo. Ano man to, di ba? Sa trabaho mo, syempre, kailangan nandun yung maayos yung performance mo sa trabaho, ginagawa mo yung trabaho mo ng, maayos, hindi ka nalilate, or kung may business ka man, nandun talaga yung effort mo. Mamahalin mo talaga. Like, andun yung dedication mo. Kasi eventually, mag-grow talaga yan. Some of you, hindi naman para sa lahat, no? Meron ditong gustong mag-abroad na kumbaga parang kinakabahan or nagdadalawang isip. Dahil baka iniisip niya na merong hindi magandang mangyayari sa kanya. Alam mo yung normal yun, lalo na kung first time mo na mag-abroad or magtatrabaho sa abroad, tapos wala ka pang kilala doon. So, normal yun, but may opportunity kasi dito, no? So, sayang yung magandang opportunity for you na pwedeng mas umunlad pa yung buhay mo. Your opportunity, di ba? Ace of Wands. This is about taking action, being inspired. Yung inspiration mo, yan yung magdadala sa'yo sa success. Di ba? Ang sarap magtrabaho, ang sarap gawin yung mga gusto mong gawin kung inspired ka. Whether this is inspiration galing sa labas, like a person na malapit sa'yo, or someone na like a friend or family member. And itong inspiration na to, pwede rin galing sa'yo yan, from within you. Now, your blessing is the Hierophant. Merong mentor, merong person sa buhay mo na tutulong sa'yo, magbibigay sa'yo ng guide, magme-mentor sa'yo, coach, teacher.
na mag-share ng knowledge and skills niya sa'yo. At yun yung blessing na yan para ma-achieve mo yung mga goals mo. 'Di ba, kumbaga para siyang ano, somehow may pagka-shortcut, meron kang advantage dahil meron ng tumutulong sa'yo, meron ng nagga-guide sa'yo, 'di ba? Tingnan natin yung kaperahan. Money, career. Money, career, finances for Queen of Pentacles, that is your energy. Financial stability, financial security. Oh, wow, Ten of Cups. May fulfillment, may happiness pagdating sa trabaho, career, business. At I think yung inspiration nyo dito, family no? Or yung mga pangarap ninyo sa buhay. And the more na inspired ka, the more na mas marami kang ma-achieve, lalo na sa career mo. Some of you pwedeng merong business na itatayo, no? Itong business na to, kasama mo yung family mo dito. Or iba mong mahal sa buhay na mapagkakatiwalaan mo talaga. Yung iba naman, merong celebration dito kasi merong mapopromote sa inyo sa work. Merong leadership role o kaya pag-increase ng sweldo. Love life, the Wheel of Fortune, the Eight of Swords. Okay, yung iba sa inyo, Virgo, kung may pinagtitiisan kayong relationship ngayon, na parang feeling mo, limited ka, wala kang magawa, ito na yung time na marirealize mo na it's time to make some changes, let go of this situation. Kasi dinadala ka na sa bagong path mo, sa bagong direction. This is divine direction. If you are single, I feel like kahit na meron kang taong gusto, mas pipiliin mo ngayon, mas pipiliin mo pa rin yung pangarap mo. Kasi I think alam mo na distraction ang relationship sa ngayon Oo, lalo na kung alam mo na masyado kang, yung bang pagbigay todo ka sa relationship. Tapos pag nasa relasyon ka, andun lang yung focus mo, nawawalan ka na ng focus sa ibang bagay. Ang goal mo nga ngayon mas maging successful, maging independent, 'di ba? Kaya kahit na may nagkakaroon ng interes at kahit na gusto mo yung taong yon, dinidistract mo yung sarili mo na, wag na, doon na lang ako sa ano, pangarap. Oo. Lalo na kung okay lang naman yun kung bata ka pa, 'di ba? Yung tipong marami ka pang pangarap sa buhay, marami kang pang puwedeng i-achieve, hindi naman kailangan minamadali. Kasi like for example ako, napaaga, oo. And may mga regrets siyempre, na sayang kung 'di ba? But siyempre kayo pa rin meron kayong free will. Ayan, family, see, ang focus mo rin ngayon family, lalo na kung meron kang, may mga anak ka na or yung iba sa inyo single parent or focus sa, ah, pagbibigay ng atensyon sa inyong family. Person of air, the great mentalist. So, maaring yung iba sa inyo, mas pinapalakas nyo yung inyong kaalaman, yung knowledge, yung skill set ninyo. Mas nagiging practical din kayo, logical sa mga decision ninyo. Meron ditong completion, achievement, culmination, final chapter. Merong matatapos, no, na, let's say, a project. Para kasi itong example, graduation, di ba? So, yung graduation is an ending of a chapter, pero hindi siya malungkot kasi may natapos ka, may na-achieve ka, ganong energy, no? So, merong ending kasi you have achieved something great. And yan yung magli-lead sa'yo sa bagong simula. Ang daming aces sa inyo. So, ibig sabihin yan, definitely merong new beginnings for you in the next 7 days. Pwede ring may travel opportunities The answers you need are coming. Ito na. Yung sagot sa mga tanong mo, parating na. Ito na yung mga pinag-iisipan mo, pinag-aaralan mo. Parating na yung sagot. At least, 'di ba? A time for healing. Wow, I love this. So, yung iba sa inyo, pwedeng healing ito physically, mentally, emotionally, spiritually. Depende sa experiences ninyo. But ang importante rito is
meron kang natutunan sa lessons na yon, and yung lessons na yon magbibigay sa'yo ng acceptance, and the moment na na-accept mo na yung situation, dun ka na maghi-heal, 'di ba? And mas madali nang mag-move on at magsimula muli. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.